Numero 3 na paghahanda ng Muslim sa lindol. Drill. I-drill natin ang ating mga sarili. Sasanayin natin ang ating mga sarili. I-rehearse natin ang ating mga sarili. Ipapractice natin ang mga sarili natin. Numero 3. Matutunan na natin. Pigilan ang ating mga sarili. Turuan ang ating mga sarili na hindi mo kakainin kung hindi halal. Sunggab ka ng sunggab. Fried chicken, Jollibee, KFC, manok na kinuryente. Kinuryente po yan. Bakit ko alam? Nakita mismo ng dalawang mata ko. Planta. Mga manok binibitin. Ang kuryente 70 volts. Padadaanin sa tubig. Pagdaan ng manok sa tubig, kuryente patay. Saka hihiwain. Patay na. Saka inislice ang liig. Yan ay maita. Haram kainin. Sunggab ka ng sunggab. Kain ka ng kain. Haram hindi haram. Anong resulta? Allahu Akbar. Kahit ano pang gawin mong dua, anong gawin mong panalangin sa Allah, hindi tatanggapin ang iyong mga dua. 40 days. Isang subo lang na haram. Ipasok mo sa katawan mo. So gusto natin iwas sa anumang kapahamakan ng lindol sa pamagitan ng dua. Ito ang pinaka matindi na sandata ng Muslim, dua. Ngunit ang kinakain mo haram, iniinom mo haram, kasuutan mo haram, inilaki ng buto mo haram, inilaki ng laman mo haram, dugo na nananalaytay sa bugat mo haram, hanap buhay mo haram. Anong aasahan mo na kapag itinaas mo kamay mo sa oras ng lindol, tutugunan ng Allah ang iyong panalangin? Kumain tayo ng halal at mabuti. Sa sinabi ng Allah, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Chapter 2 verse 168. O mga tao, kumain kayo sa kung anong halal at mabuti sa daigdig. Dahil kapag may haram, alam ninyo kapag nasa Maynila ka nakatira, tayong mga nasa Maynila, kapag baguhan ka sa Manila, ang ingat-ingat mo sa haram. Pero kapag matagal ka na rito, wala nang haram-haram. Banat ka ng banat, sige lang. Yan ang baguhin natin, yan ang matutunan natin na i-drill ang ating mga sarili na kapag hindi halal, hindi mo kakainin, hindi na baling mag-fasting ka sa labas, hindi na baling magutom ka, kaysa pasukan ang katawan mo ng pagkain na isang subo lang, 40 days, hindi tanggap lahat ng ibada mo. Sana katibayan na 40 days, bro. Isang subo lang. Anong hadith? Basa. Sumpa man sa kanya na sa kanyang mga kamay ang kaluluwa ni Muhammad. Kapag inilagay ng isang tao sa kanyang sikmura ang isang subo ng kung anong haram, ay hindi tanggap ang kanyang mga panalangin ng 40 araw. Hindi na bali magutom ka maghapon. Huwag ka lang makakain nang hindi ka sigurado. Baka galing sa haram. Manigurado ka. Ano ngayon kung magutom ka? Magutom ka maghapon.
hindi ka nakakain ng haram, tatanggapin ng Allah mga sambayang mo, mga sala mo. Kaysa nabusog ka nga, nabundat ka nga, kapalit naman noon, 40 days, lahat ng ibadah mo reject. Kunting matik-matik. Hindi ba mayroong isang hadith na kilala natin tungkol sa isang mama na naglalakbay? Gulong-gulo ang kanyang mukha. Gulong-gulo sa alikabok ng disyerto, ng lalakbay. Di ba? Tapos itinataas ng kamay niya, "O Panginoon, O Panginoon!" Ang kinakain niya haram, iniinom haram, kasuotan haram, inilaki ng katawan haram. Paano tutugunan ang kanyang mga doa, aber? Basa. Itinataas nito ang mga kamay nito at nananalangin, "O Panginoon, O Panginoon!" Ngunit ang kanyang kinakain ay haram, ang kanyang iniinom ay haram, ang kanyang mga kasuotan ay haram, at ang kanyang ikinalusog ay haram. Paano nga ba tatanggapin ang kanyang panalangin? Authentic na hadith, Sahih Muslim at saka hadith Ahmad. Numero 4. Na paghahanda. Ibig sabihin, mga sister, ulit-ulitin natin. Ang gobyernong Pilipinas, mayroon silang drill, earthquake drill. Mga eskwelahan, mga opisina, tinuturuan ano ang gagawin pag naglindol. Kung tawagin, drill. Tayo, mayroon din tayong drill. I-drill mo iman mo. I-drill mo ang sarili sa sala. Maraming Muslim na ayaw magsala. I-drill mo ang sarili mo sa pag-iwas sa gawaing makasalanan. I-drill mo ang sarili mo sa paggawa ng mga gawaing kabanalan. Ito ang kailangan natin na drill. Ito ang totoong drill na kailangan ng mga Muslim. Kahit na ano pang klaseng kalamidad, kahit na ano pang klaseng lindol, ito mga sister ang kailangan natin. Alam ba ninyo, hindi pa natin nakikita gaano katindi ang may dudulot ng lindol na yan. Sana ipalayo ng Allah. Ang pinakamatindi ay yung pagkatapos ng lindol. Pagkatapos ng lindol, walang kuryente. Putol lahat ang Meralco, poste. Walang tubig, putol din ang mga tubo sa ilalim ng lupa. Walang wifi. Walang pagkain. Mabuti kung kayang i-repair ng 1 linggo ang damage. 2 linggo. Ilang linggo na ang aabuti ng mga tao gutom, katakot-takot na kalbaryo, 1 lindol lang. Kaya kinakailangan natin na seryosohin itong ating pinag-uusapan na drill. I-drill natin ang ating mga sarili sa paggawa ng kabutihan. I-drill natin ang ating mga sarili sa paggawa ng mga gawaing pag-iwas sa mga kasamaan. Dahil ito ang kailangan natin na preparasyon. Ito ang kailangan natin na totoo. Numero 4. Pangontra, panangga, numero 4. Alam natin na nasa Pilipinas tayo, pinakamapanganib na bansa sa larangan ng lindol. Malamang na hindi niyo yan nararamdaman dahil hindi kayo nagre-research. Hindi niyo nakita mismo. Hindi niyo napag-aralan. Kaya hindi niyo nararamdaman gaano katindi ang sitwasyon sa Pilipinas. Bilang bansa na kasama sa top 5 na pinakanililindol sa buong mundo, numero 4 na pag-aanda, matutunan na natin ngayon, bawat isa sa atin, na labanan ang mga pagnanasa ng sarili sa mga gawain na makasalanan. Matutunan na natin ngayon na iwasan ang paggawa
ng kasalanan. Umpisahan mo sa mata. Napakamakasalanan ng mga mata natin ngayon. Napakadali manood ng mga panuuri na haram. Ang dami-daming napapanood natin sa YouTube na mga haram. So, unang-una, nabibigyan natin ng grill yung ating mga mata na huwag hayaan ang sarili na manood. Makikita mo yung mga Muslim, aga-aga, umaga pa lamang, walang hawak kundi cellphone. Nood, nood, nood. Ganon din mga sister. Iwasan ang pakikinig sa musika. Idetalya ko sa inyo ang anyo ng Marikina Fault Line, itong lindol sa Metro Manila. Ayon sa mga dalubhasa, 7 point something hanggang 8 point something magnitude. At ang layo na lilindulin mula Marikina hanggang Laguna, 135 kilometers. Sabay-sabay yan, ha? Sa West Valley Fault Line, dalawa kasi yung fault line. West Valley Fault Line, East Valley Fault Line. Sa West Valley Fault Line, ito ang mga lugar. Marikina, Quezon City, Pasig, Makati, Mandaluyong, Pasay, Taguig. Kasama tayo sa Taguig, ha? Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Laguna. Yan lang yun sa Kanluran. West Valley Fault, Silangan. Anong lugar? Mula Rodriguez hanggang San Mateo ng Rizal. Anong nangyari? Mukha na lubat. Magmula sa Rodriguez hanggang sa San Mateo ng Rizal, ito yung magkabila. Western part, eastern part ng Marikina Fault Line. Mga kapatid, mga sister, kapag ang lindol ay 8 point something o kaya 9 point something magnitude, wala kang makikitang nakatayo na building sa Metro Manila. Allahu Akbar, subhanallah. Ipalayo nawa ng Allah. Huwag nawa ipahintulot ng Allah. Mamaya ng tanong, mamaya na, kaya nag-lecture tayo, mamaya ng tanong. Makikita ninyo kung gaano katindi yung sitwasyon ng lindol. Itong kinalalagyan sa atin sa Metro Manila. Ang kanilang estimated na mamamatay, wag na ipaintulot ng Allah, more than 35,000 patay. Estimated na injuries, 120,000. Marami pa. 80 barangays. At ang laki ng space ay 3,000 square kilometers. At ang mga dadalhin sa evacuation center, 3 million katao ang dadalhin sa evacuation center. Ganyan katindi. Nawa, magtulong-tulong ang mga dua natin. Nawa, huwag ipahintulot ng Allah itong pinakamalaking lindol sa Metro Manila na ayon sa mga eksperto, hinug na. Dahil every 400 years, sa tuwing 400 years, lumilindol. Ngayon, 2025, nakarating na sa 400 years. So, ibig sabihin, hinug na itong Marikina Fault Line. Na nawa, hadlangan ng Allah. Lagi natin isama sa ating mga dua na nawa ipalayo tayo ng Allah. Ito ang wala ang mga kufar. Ito ang wala ang mga musrikun. Kasi tayo, nananalangin tayo sa totoong Panginoon.
Hindi tayo nananalangin sa ribulto. Hindi tayo nananalangin sa propeta. Hindi tayo nananalangin sa anghel, santo. Sa totoong Panginoon tayo nananalangin. At ang ating panawagan, kaligtasan, safety. Numero 5, na dapat panangga. Ito ang isa sa pinaka-epektibong panangga na birang gumagawa. Panangga sa kahit anong kalamidad, kahit anong lindol, kahit anong calamity. Number 5 na panangga, drill. I-drill natin ang ating mga sarili. Sanayin natin ang mga sarili natin. Utusan natin ang mga sarili natin na matutunan natin magbigay ng sadaka. Dahil ang sadaka, pangtaboy ng kalamidad. Ang sadaka, gamot sa karamdaman. Ang sadaka, pangpahaba ng buhay. Ang sadaka, panglinis ng kasalanan. Ang sadaka, pampadagdag ng kayamanan. Etc. etc. Ang dami ng hadith patungkol sa sadaka. So, sa pamamagitan ng iyong mga sadaka, pwede kang makatakas, makaligtas. Dahil ito ay pantaboy ng kalamidad, mag-drill tayo at matutunan natin na huwag maging madamot pagdating sa pagbibigay ng sadaka, dahil ang sadaka mo para sa ikabubuti mo yan, sister. Para sa kaligtasan mo yan. Number 6, last na lang. Sapagkat tinitin ako oras, ang bilis na oras. Last na panangga. Last na panangga sa lindol. Ibig sabihin, kahit na dinatnan ka ng lindol, kung namatay ka ng martir. Swerte mo. Oo. Napakaswerte mo kapag namatay ka ng martir. Walang kasing sarap mamatay ka ng martir. Paraiso. Lahat ng kasalanan mo quits. Pero, paano ka magiging martir kung hindi ka nagsasambayang 5 beses araw-araw, namatay ka na kafir? Paano ka magiging martir, namatay ka na kafir? Therefore, pang-anim na panangga, drill. I-drill natin, pukpukin natin ang mga sarili natin, sanayin natin ang mga sarili natin. 5 times sala, araw-araw, lifetime. Yan. Matutunan mo na ngayon magsambayang. Magsambayang ka na ngayon. Kung dati-rati hindi ka nagsasambayang, ngayon magsambayang ka na. Alam mo na ano ang sitwasyon ng lindol sa Pilipinas. Magsala ka na. Dahil kapag hindi ka nagsasala at namatay ka na walang sala, masakit sa tenga. Pero totoo, namatay ka na kafir. Katibayan, basa. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafar. Ang kaibahan natin na mga Muslim sa kanila na mga kufar ay ang sala. Sino man ang talikdan ito ay nagkafir. Ang nagsabi si Muhammad mismo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith at-Tirmidhi. So kung dumating man sa atin ang lindol at namatay ka sa lindol na iyan, na nagsasala ka 5 times a day, malakas ang iyong iman, malakas ang iyong takwa, ginagampanan mo ang ikhlas sa pagsunod sa mga ibada, hindi ka kakaba-kaba, insyaallah, namatay ka ng martir. Namatay ka ng masyurti. Hindi ba mga sister? At hindi lang kafir ang walang sala. Musyrik din, shirk. Shirk, tagapagtambal, kapanakuto. Ang walang sala ay shirk din. Basa. Baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salah, sa pagitan ng tao at ng shirk
At na ang kufur ay ang pag-iiwan ng sala. Pag tinanggal mo yung sala, walang kaibahan si Maranao at si kafir, si Tausug at si kafir, si Maguindanao at si kafir, si Arabo at si kafir, si Balik Islam at si kafir. Walang kaibahan, pareho silang kafir. Batay sa hadith. Ngayon, kung tayo ay nandirito sa Pilipinas, nakapatong ang Pilipinas sa 4 na tectonic plates na gumagalaw na bato sa ilalim ng lupa, at ang Pilipinas napapaligiran ng mga trenches, na ibig sabihin wala talagang ligtas sa lindol. At dumating ang big one, at naging kasama ka sa 35 na yan na mamamatay. Ipalayunawa ng Allah. Pagkatapos ayaw mo mag-drill sa iman, ayaw mo mag-drill sa ikhlas, ayaw mo mag-drill sa tauba, ayaw mo mag-drill sa ibada, ayaw mo mag-drill sa mga gawain na kalugod-lugod sa Allah, ayaw mo magbago at namatay ka na walang sala. Namatay ka na kafir. Pero kung lumaban ka, ipinaglaban mo ang iyong kaligtasan, ipinanindigan mo ang pagiging Muslim mo, ang iyong pagiging mu'mina, ginagawa mo ang sambayang 5 times a day, pinalalakas mo ang iyong mga ibada, pinipigilan mo ang sarili mo sa mga gawain na haram, mamatay ka man, datnan ka man ng anumang kapahamakan ng lindol, namatay ka na martir. Maliwanag ba mga sister? Maliwanag ba ang ating lecture? Therefore, bilang conclusion, mga sister, bilang conclusion, mag-drill na tayo ngayon sa ating mga sarili. Number 1, salah. Mag-drill na tayo sa ating mga sarili. Takwa. Mag-drill na tayo sa ating mga sarili. Yung mata mo, i-drill mo na yan. Huwag mo nang hayaan ang mata mo na wala ka ng pinanunood araw-araw, kundi haram. Alam ba ninyo ang fatwa ng mga ulama tungkol sa panuorin? Tungkol sa mga panuorin, alam ninyo ang rulings ng mga scholars? Fatwa Islamiyah, anumang panuurin na nakikita ang aurat ng lalaki, aurat ng babae, iyan po ay haram. Ito mga pinanonood natin. Sige nga, pinanonood natin sa mga TikTok. Ha? Kitang-kita mga aurat ng lalaki, babae. Number 2, anumang pinanonood na may mga kwento na pag-iibigan, love story, ay haram. Number 3, anumang pinanonood na mayroong mga kissing, haram. Ito mga sister, nagiging normal na lang ito sa atin. Sa panahon natin ngayon, normal na lang manood ng kissing, normal na lang manood ng aurat, normal na lang manood ng mga love story. Walang nagbabawal. Nagsawa ng mga nagbabawal. So ito ang kailangan natin ngayon, i-drill ang ating mga sarili, handaan natin itong parating na mga lindol. Kahit na anong oras dumating ang lindol, saan ka man, nasaan ka man, ano man ang sitwasyon mo, kahit na anong oras dumating, hindi ka natatakot. Dahil alam mo na mamamatay ka na martir. Ha? Hindi ka natatakot. Pero
Kung ang pamumuhay mo puro paggawa ng paglabag sa kalooban ng Allah, kaunti lang pukana, kaunti lang na layug-yug ng lindol, takot ka na, sigaw ka, nervyos ka. Pero sa mga nakahanda, itong inisa-isa natin na drill, nakahanda ka, maniwala ka. Kahit na ano pang lindol, hindi ka magpapanik. Hindi ka natatakot. Hindi ka natatakot mamatay. So nawa, itong ating tinalakay ngayon ay nakapulutan natin ng mahalagang punto nang sa gayon ay maihanda natin ang ating mga sarili anuman ang kalamidad na dumating sa buhay natin, hindi ka natatakot. Handa ka, i-welcome si malakal maut dahil alam mo na ikaw ay Muslim, na isinasabuhay mo ang pagiging mahintatakutin sa Panginoong Allah.